ba ito? Bilisan natin to. Fast forward natin to ng konti. Bawasan natin yung background music natin. Again, shoutout sa mga bagong pasok. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Okay, pasok, attorney. Mga kababayan, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. O ito mga kabunyog, mainit na balita ito ngayong araw. Nag-press con si Ombudsman Boying Rimulya at sa press con niya ay inanunsyo niya. Inanunsyo ni Ombudsman Boying Rimulya na may reklamong plunder na sila sa Ombudsman laban sa mag-inang si Loren Legarda at Leandro Lebeste. Yan mga kabunyog yan po ang mainit na balita ngayon. Hindi ito simple. Mga kabunyog, mga kababayan, plunder mabigat ito. Talaga. Matindi ito, mga kabunyog, mga kababayan. Matindi. Plunder na naman. Kasong plunder na naman ang kinakaharap. At ito, sa pagkakataong ito, si Senadora Loren Legarda naman. Si Yet napawaw. Napawaw si Yet. So, mga kabunyog, ano ito? Ka-anunsyo lang po nito ngayong hapon, nag-press briefing o press conference si Ombudsman Boying Rimulya at inanunsyo niya na sisimula na sisimula na ang preliminary investigation laban dito sa mag-ina. Si Leandro Lebeste, Congressman Leandro Lebeste ng Batangas at ang kanyang inang si Senadora Loren Legarda. Yun, mga kabunyog, mga kababayan. Mga kabunyog, mga kababayan, ano na po ito? Matindi ito, mga kabunyog. Seryoso talaga. Sa parte ni Loren Legarda, dito ano na ito? Hindi na niya ito masasabing simple lang. At dahil plunder ito. Ang halaga ng ang amount na involved ay 10 billion. Matindi. Matindi nga. Matindi, mga kabunyog, mga kababayan. 10 billion? Ito ba ay minadali? Hindi. Ang tagal-tagal na nga nito. Overdue na. Ang tagal-tagal na nga ng kasong ito. Noon pa ito inanunsyo na kakasuhan nga ng ombudsman. Pero parang pinaliwanag naman ni Ombudsman Boying Rimulya, sabi niya, na busy kasi sila sa dami ng mga ibang kaso, lalo na yung sa flood control, talagang hindi na nila naasikaso itong tungkol dito sa kasong ito ni Leandro Lebeste. Pero dati kasi, ang alam lang natin, ang posibleng makasuhan ay si Leandro, yung anak. May nagtanong, bakit po napasama si Senadora Loren Legarda? Ang paliwanag ni Ombudsman Boying, hindi naman mangyayari, hindi naman makukuha ng anak. Kung hindi, yung 10 billion dollars na halaga ng mga 10 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa solar, kung hindi dahil sa impluwensya ni Loren Legarda. Yan mga kabunyog, mga kababayan, ito? Ang kasong plunder ay tungkol sa ang ginawa kasi ni Leandro Lebeste, yung negosyo nitong batang ito, kaya ang tawag dito Solar Boy. Ang negosyo nito ay tungkol sa solar power, solar energy. Ngayon, dahil ma-impluwensya ang kanyang ina, Senadora, at saka ito yung chairperson ng Senate Committee on Finance. Nung panahon ni Duterte, Senate Committee on Finance. Ang katapat niyan sa Kamara, Appropriations Committee. Kapag ikaw yung chairperson ng Senate Committee on Finance, ikaw ang may control sa budget pagdating sa Senado. Ang counterpart mo nga sa Kamara ay yung House Appropriations Committee chair. Kaya napakamakapangyarihan ni Loren nung panahon ni Duterte. Panahon ito ni Duterte, mga kabunyog. Anong nangyari nung panahon ni Duterte? Kaya yung anak ni Loren, pala. ang negosyo solar. Ang gusto ng anak ni Loren, siya ang makasolo, parang exclusive sa kanya, ang mga kontrata sa pag-supply ng pag-develop ng solar power sa buong bansa. Ayan Kaya Hans Kapampangan, shout out sa iyo. Ngayon, mga kabunyog, paano to naging plunder? Naging plunder ito dahil nung panahon ni Duterte, si Leandro Lebeste, yung anak ni Loren, hindi pa yan politiko, nagtayo siya ng kumpanya sa solar power, solar energy ang negosyo niya. Maganda naman yung plano. Siya daw ang magdi-develop ng solar power, solar energy sa buong Pilipinas, kahit yung mga malalayong lugar na. At yung ma-generate na kuryente, yung malilikhang kuryente mula sa solar power, solar energy, ay isusupply sa mga malalayong lugar na nangangailangan ng kuryente. Dahil doon, pag marami na tayong kuryente galing sa solar, magmumura na ngayon ang kuryente. Nakuha ngayon, dahil sa impluwensya ni Loren, siya ang chairperson ng Senate Committee on Finance. Siyempre, siya yung nagpapalakad ng budget. Kapag pinag-uusapan yung taong-taong budget, siya yun. Kaya ma-impluwensya itong si Loren, nakalusot. Nakuha ngayon ni Leandro yung exclusive, kumbaga yung prangkesa, siya ang nakakuha. At yung mga kontrata, ang mga kontrata sa Department of Energy tungkol sa pag-supply ng power, ng kuryente galing sa solar, siya ang nakakuha, exclusive. Dahil yon sa power ng kanyang ina, impluwensya ng kanyang ina, panahon niya ni Duterte. So ngayon, saan nagka-problema ngayon?
Kinuha niya lang yung mga kontrata sa Department of Energy. Kinuha niya lang yung exclusive na prangkesa na siyang magsusupply ng kuryente galing sa solar sa buong Pilipinas. Tapos sa actual, hindi niya naman nagawa. Yuki Hindi niya Sawaki, naman shout out. na-accomplish. Oh, wala. Ngayon, ang nangyari dito, ang nagsuffer dito, ang sambayan ng Pilipino. Yun Kasi lang. may gusto sanang mag-develop ng solar power din, solar energy, hindi naman nila magawa kasi naibigay na yung exclusive na prangkesa ng pag-develop ng solar power dito nga kay Leandro Libeste. Oh, kumbaga, yung development ng solar power natin, ng solar energy natin ay nabulilyaso. Kasi ang may exclusive na power na mag-develop ng solar energy sa bansa, binigay kay Leandro Libeste. Siya yung binigyan ng prangkesa eh. Siya Naspa. yung binigyan. At saka yung mga kontrata sa DOE, siya rin ang nakakuha. Ang problema, hindi niya naman tinupad. Hindi niya tinupad. So doon ngayon pumapasok ang plunder. Kasi nagpayaman ka lang. Nagpayaman ka lang. Ang ginawa nito ni Leandro Libeste, hindi sinunod yung kanyang mga commitments, pero bininta niya yung kanyang solar company sa Meralco. Sa kumpanya ni Manny Pangilinan, bininta niya ang mahal ng benta, billions. Kaya ang nangyari dito, tubong lugaw itong si Leandro Libeste. Agol. Pero yung pangako doon sa mga binigay sa kanyang prangkesa, yung binigay sa kanyang mga kontrata sa gobyerno, hindi nasunod. At bakit nasangkot si Loren? Hindi naman makukuha ng kanyang anak yung mga kontrata na yun kung hindi dahil sa kanyang impluwensya. Agree. Kaya ito na mga kabunyog, mga kababayan. Ito na po ang nangyari. Kakasuhan na ng plunder. Ngayon na, ano na yan Anong stage na ito? Preliminary investigation. Ang ibig sabihin po niyan, papadalhan ng subpoena yung mag-ina, si Leandro at si Loren, papasagutin sila. Ano ang sagot nila sa mga aligasyon sa kanila? Bibigyan due process yan eh. Ibigyan sila ng due process para maibigay yung side nila, yung panig nila ng mag-ina. Kasi sila yung akusado dito eh. Naku po. Ngayon, i-resolve yan ng ombudsman. Pag ang resolusyon ng ombudsman, hindi sila kumbinsido sa paliwanag ng mag-inang Loren at Leandro, Tuloy. isasampa nila ngayon ang reklamo ay ang kaso sa Sandigan Bayan. Plunder ito, non-bailable na naman ito. Kulong Non-bailable na naman. ito mga kabunyog, mga Kulong kabayan. na naman. So yan mga kabunyog, ang balita ngayon na yung mag-inang si Leandro at si Loren, Leandro Libeste, Loren Ligarda, ay inireklamo na Pagis ma'am, so ito paldo ang mga minority, no? Alan, Plunder, Loren, Plunder, yung nakakulong, Marcoleta, Plunder, Jinggoy, Plunder, lahat sila Plunder. Ay, Diyos ko po, Rudy. Kaso nakawala yung isa. Paano na yung BGMP? Naging GMP na. ng plunder sa ombudsman. Inanunsyo po yan ngayong araw ni Ombudsman Boying Rimulya. Tungkol saan yan? Tungkol doon sa 10 billion pesos na halaga ng mga solar projects na nakuha ng anak ni Loren na si Leandro. Exclusive sa kanya binigay. Yung prangkesa sa kanya binigay, nakalusot sa Senado, sa Kamara, napirmahan ni Duterte. Malakas sila noon kay Duterte. Kaya nga dawit dyan si Loren. Kasi hindi naman mangyayari yung proyekto na yon na nakuha, na solo, exclusive ni Leandro kung hindi dahil kay Loren. Yun O yan yan. mga kabunyog, mga kabayan. Ngayon, may isa pang problema, itong si Leandro Libeste. May isa pang problema, alam nyo naman yung nangyari kay yung Pwede pa rin ibahin yung color, Again guys, sa mga bagong pasok dyan, baka naman, shoutout sa 200 plus live viewers. Like and subscribe po tayo. Yung problema ni Leandro, dahil lumabas na ngayon, ang plano pala i-frame up. Ang plano pala i-frame up si Recto, si Executive Secretary Ralph Recto. O ngayon, itinuro ng babae na may alias na Jen. 5 daw silang kinausap. Ang napanood ko yung interview yung Jen. Ang ayon dito kay Jen, may manager sila, Bugaw, parang nagbubugaw. Ang pangalan yata ay Lito de Guzman. Itong Lito de Guzman, kausap nila Leandro Libeste at saka ni Jing Paras, dating congressman. Ang instruction dito sa mga babaeng ito, magperma sila sa sinumpaang salaysay na sila kinuha ni Recto, ni Ralph Recto. At makikipag-sex dito kay Recto at itong mga babae naman na to, kukunan daw nila ng picture si Recto. At aalukin nila ito ng droga, itong si Recto, bago makipagtalik. Yun, ganun yung plano. Kaya medyo matindi ito mga kabunyog, mga kababayan, kasi naaresto ng NBI itong babaeng ito, itong alias Jen. Nagtupat ito ng plano laban kay Recto. Ang may kagagawan daw ng plano na yon ay itong si Leandro Libeste at si dating congressman Jing Paras. Jokes Ano to, to mga Lord. kabunyog? Medyo grabe ang problema nitong anak ni Loren ngayon, nakakaharapin. Aside dyan sa kasong plunder sa ombudsman, Tuluyan pa yun yung itong, mga yan. Namimiyasan na. itong problemang ito, na di umano, sinisit up sana, Tuluyan na habang bata pa, putragis, lalaki ang sungay niyan. frame up sana si Executive Secretary Ralph Recto. Ang may kagagawan ay ito ngang si Leandro Libeste at saka si dating congressman Jing Paras. Alam naman natin si Jing Paras, on DDS yan. Si Jing Paras, mga kasamahan niya ni Eric Celes, ni Mike Defensor, Marcoleta, magkakasama sila si Chavit Singso, Honey Trap. Yun na nga mga kabunyog.
Problema pa ito ngayon nito ni Leandro Libeste kasi nadadawit din siya dyan. Bibigyan daw ng tigwa 1 million yung mga babae. Kaya 5 yon, di 5 million. Tapos yung bugaw, bibigyan din ng 1 million. Ay wow. Nakipag-meeting na yung mga babae na yon kay dati. Grabe. Paldo. Diyos ko Lord. Yuki Sawaki. Paldo. Allen Valencia. Paldo. Ibang klase to. Diyos ko Lord. Nako po. Dating Congressman Jing Paras, itong dating congressman na DDS. Si Jing Paras. Kaya ano sana, ang plano, papalabasin ng mga babaeng ito, magpipreskon pa. Parang katulad ng Malit Boys. Ito naman, hindi naman to mga dating Marines. Mga ano naman to, mga babae na binubugaw ng kanilang manager sa mga high-end na mga customer. Dito nga, ang plano sana, dito daw kay Ralph Recto. May tawag sa kanila. Anong tawag nung sa bandang kanila? huli, Papsat, anong tawag nila sa mga ganyan? Anong tawag sa mga babaeng ganyan? Ay, Diyos ko po. nung bandang huli, ang pinapagawa na lang sana, kahit magpirma lang daw doon sa affidavit, yung Yun, escort. Escort ba? Ang tawag sa kanila? Escort? pa ang salaysay nila na sila nga, na mga babae, itong 5 ito, ay kinontrata ni Ralph Recto. Tapos may ano sila, na inalok nila ito ng droga, yung mga ganun. Matindi yung plano. Talagang dirty tricks. Kaya lang, nagbago ng isip yung babae, yung alias Jen. At na-entrap siya ng NBI, na-aresto na ng NBI. Yun lang. Napanood ko, kaya lang nakakakip yung babae nung ini-interview. Yun Ngayon, lang. sino na naman ang sangkot dyan? Ang sangkot dyan ay si dating Congressman Jing Paras at itong incumbent na congressman ng Batangas na si Leandro Libeste. Yan, isa na naman yan sa sakit ng ulo nito ni Leandro Libeste. Kaya sunod-sunod ang magiging problema ni Leandro Libeste. Kaya lang doon sa kasong plunder, hindi lang si Leandro Libeste ang dawit doon, pati yung kanyang inang si Loren. Aray ko po. Damay-damay na. Yan po ang Damay-damay na. sitwasyon dyan. Kaya kaliwat kanan ang mga kasong kakaharapin ng mag-ina. Itong si Leandro, may dagdag pang kaso. Tungkol nga dito sa di umano'y pag-frame up, pag-set up kay kay Executive Secretary Ralph Recto. Yan, mga kabunyog ha. Ito pa, isa pa ito. Dating official sa panahon ni Duterte, kakasuhan din. Kakasuhan din si Al Cusi. Yan ha, mga kabunyog. Kasama sa makakasuhan ng plunder, itong si Al Cusi, Alfonso Cusi. Sino ba itong si Al Cusi? Nung panahon ni Duterte, ito ang Department of Energy Secretary. Ibig sabihin, yung plunder na nagawa ni Leandro Libeste at tinulungan ng kanyang inang si Loren, nangyari yan nung panahon na si Cusi ang Secretary ng Department of Energy. Kasama rin sa kakasuhan dito sa Ombudsman sa preliminary investigation ng kasong plunder. Kaya linawin ko ha, graft at plunder ang kaso ni Leandro Libeste, ni Loren Ligarda at ni dating Department of Energy Secretary Alfonso Cusi. Kaya nangyari ang lahat ng ito panahon ni Duterte, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, itong si Cusi, ang kaso kasama siya sa kakasuhan ng plunder. Bakit? Panahon niya ibinigay yung mga kontrata kay yung mga bilyon-bilyon, 10 billion pesos na halaga ng kontrata ng Department of Energy para mag-supply ng solar energy, ng solar power. Itong si Leandro, nangyari yan nung panahon ni Duterte at ang DOA secretary noon ay si Al Cusi. Kaya itong si Al Cusi kasama sa kakasuhan ng plunder. Ayan, nakakabunyog. Marami talaga itong ginawa si Cusi panahon ni Duterte. Isa pang kaso niya ni Cusi, yung sa Malampaya. Kung matatandaan natin, may kaso din yan si Cusi tungkol sa Malampaya. Ano ang kaso niyan? Ay di ba, panahon ng ni Duterte, ang may-ari kasi ng Malampaya, yung development ng natural gas doon sa West Philippine Sea. Ang nag-develop niyan Chevron at saka Shell. Ay ang problema, panahon ni Duterte, ang gusto ng Chevron at saka Shell, kasi paubos na yung na-develop nilang parte ng West Philippine Sea, kunti lang naman yung nakuha nilang kontrata doon. Gusto nila mag-expand sa malapit na area para yung future na supply ng natural gas ma-sustain nila. Kasi kapag hindi sila dinagdagan ng area, wala na. Madideplete na yung na-develop nila kasi maliit lang naman. Hinihiling sana yon ng Shell at Chevron sa Duterte administration. Ang ginawa ng Duterte, hindi pinagbigyan ang Shell at Chevron. So ang ginawa ng Shell at Chevron, ibinenta na lang yung kanilang shares. Kumbaga persado silang ibenta yung investment nila doon. Sila yung nag-develop, sila yung naghirap, pero dahil ayaw na silang bigyan ni Duterte ng bagong area, dagdag na area, hindi na sila nagpatuloy. Kaya ang ginawa nila, ibinenta nila. Alam niyo kung kanino bininta? Panahon niya ni Duterte at ang DOE noon ay si Al Cusi. Alam niyo kung kanino bininta? Hulaan niyo. Napilitan ang Shell at Chevron na ibenta yung Malampaya. Kanino ibinenta? Kanino ibinenta, mga kabunyog, mga kabayan? Sige nga, tingnan natin kung mahulaan ng ating mga followers. Kanino ibininta ng Shell at Chevron? Hula kayo. Kay Dennis Uy. Tama, si Cesar Iriarte. Din ni Duterte ang bumili, si Dennis Uy. At sino ang ang nagmaniobra na kay Dennis Uy ito mapunta?
si Cusi kasi siya ang secretary ng Department of Energy. Ano ang kaso ni Cusi doon? Kasi may kaso siya diyan. May kaso diyan si Alfonso Cusi. Alam niyo kung anong kaso? Dapat ang Pilipinas muna ang nag-decide. Kasi mayroon naman tayong sariling korporasyon eh. Yung Philippine National Oil Corporation, PNOC. Mayroon tayong PNOC, may pundo yon. So dapat parang tayo muna yung may right of first refusal. Ibig sabihin, dapat hindi muna inalok kay Dennis Uy. Dapat gobyerno muna. Inassess muna ng gobyerno. Kasi tingnan nyo, mura lang yung benta ng Shell at Chevron. Kung nakuha ng gobyerno yon, ibig sabihin, gobyerno na ang bumili noon, ang laki sanang tulong sa atin. Kasi mabibili natin sa mababang halaga. Kasi parang distressed sale ang nangyari sa Shell at Chevron. Sa Shell at Chevron. Ano ang Shell at Chevron na ibenta kasi hindi nga binigyan ni Duterte ng bagong area eh. Wala naman, madideplete na yung sources nila ng natural gas. Pero ang ginawa ni Alcusi, hindi, talagang binigay talaga kay Dennis Uy. O yan mga kabunyog ang nangyari dyan. Binigay kay Dennis Uy. Nung bandang huli, palit ng administrasyon, syempre, napaboran si Dennis Uy panahon ni Duterte. Panahon naman ng administrasyong Marcos, nahirapan naman si Dennis Uy. Bininta niya naman sa Razon. Sa ngayon, ang may-ari na niyan, Razon. Shoutout, Rex. Pero kumita ng malaki sila Dennis Uy. Adventure. Kasi mahal ang bili ni Razon. Mura ang bili nila Dennis Uy sa Chevron at Shell. Ganyan ang bunyan mga kabunyog. Kaya ang nangyari talaga dito kay Duterte, itong si Alcusi, grabing ginawa ito sa Department of Energy. Isa lang yang tungkol sa Malampaya. Pero ngayon, itong kaso sa Plunder, kasama si Loren Legarda at Jan Rolibeste, tungkol ito doon sa mga kontrata ng solar. In-award ni Cusi, binigay yung mga kontrata sa solar dito kay Leandro Libeste. Kaya may pananagutan si Alcusi, kasama siya sa kakasuhan ng Plunder. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Kaya lahat ng itong mga pinag-uusapan natin nangyari panahon ni Duterte. Nakikita na natin kung sino ang mga pinaburan panahon ni Duterte. Yung mag-inang Loren at saka Leandro. Si Alcusi ng Department of Energy. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya matindi itong anong ito. Plunder. Plunder itong kaso ni Cusi, kaso ni Leandro at kaso ni Loren. Sana ma-resolve na ng mabilis ng ombudsman para may makulong na naman. Non-bailable ito, mga kabunyog, mga kababayan. Non-bailable po ito. Iyakan na naman sila. Nanginabang ba si Digong sa mga transactions na yan? Kayo nang sumagot. Sa tingin nyo, maaaprubahan ba yan kung wala rin si Digong dyan? Madali namang sagutin yung tanong na yan. Alam nga namang wala si Digong dyan. Siya ang pumipirma sa lahat ng yan. Siya ang nagbibigay ng go signal sa lahat ng yan. Kaya dyan nyo rin makikita bakit si Loren Legarda hindi talaga makahiwalay sa Duterte, kahit dito sa impeachment ni Sara, mga kabunyog, mga kabayan. Lams na. Yan Kaya pala. ang mga nangyayari ngayon. Kaya dito sa ikinasong Plunder at graft ng ombudsman laban kay Loren Legarda at Leandro Libeste, kasama po ang dating Department of Energy Secretary Alfonso Cusi. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, attorney. Diyos ko, Lord Rudy, nakapaw. Yan. Nakahanap sila ng katapat nila kay Ombudsman. Diyos ko, Lord. Siya, Mabsat. Shoutout sa bagong subscriber. Datu Ali, shoutout sa iyo, Kabsat. Mega love shoutout. Welcome sa ating channel, Mabsat. At syempre sa mga bagong pasok, mega love shoutout. Good evening. At syempre kay Rex TV sa akin kapatid. Paki-subscribe din to, Mabsat. Araw-araw to nagla-livestream. Paki-subscribe. Supportahan natin ating Kabsat na si Rex TV Adventure, Mabsat. Yuki Sawaki, shoutout. At syempre ang nagbabalik, ito ulit, si Madam Maricris from North Carolina. Mega love shoutout. Alright, countdown tayo. Next topic tayo, Mabsat. Here we go.